Alam mo na pakiramdam ko guys. Vlog for the whole day kasi guys nakalimutan ko meron pa pala rin sa Amazon. Good morning. So today guys is Friday and anong oras na ba? It's already 6:52 na guys and hindi ako papasok kasi alam mo na pakiramdam ko guys. Sobrang iniihit ako guys ng ubo. Yung ubo na parang dry cough ganun. Kaya nag-inform na ako sa deputy ko tsaka sa admin na wala ako guys today and sinend ko din yung sinend ko yung plan at saka dapat yung mga worksheet ng mga bata ngayon sa prep. Ayan. So hindi nakika-operate yung katawan natin. Kasi guys, nung Monday, absent ako nung Monday kasi may pakiramdam ko as in, para akong lalagnatin. Although may lagnat na ako nung Monday, tapos parang masakit yung lalamunan ko. Kaya hindi ako pumasok nung Monday. Tuesday, Wednesday, Thursday, pumasok ako guys. Uubo-ubo ko. Tapos parang masakit yung lalamunan ko. Ngayon, as in, kahapon bahing na ako ng bahing sa classroom tapos iniihit na ako iniihit na ako ng ubo every time na magsasalita ako nakakaano sa mga bata, although ang daming may ubo, may sipon sa mga bata. Hindi ko alam kung nahawa ba ako sa mga bata or what. Share ko lang guys. Nainom kasi si Loris. May flu vaccine siya bago kami umalis ng Philippines. Imagine niyo guys, hindi pa siya nagkasakit ng sagad-sagad simula nung dumating kami dito sa Queensland. Lalo na nung dumating kami sa Melbourne, sobrang lamig dun guys. So, ilang araw kami din dun. Tapos hindi siya naubo, hindi siya nasipon, ganyan. Kaya napakahalaga ng flu vaccine. The problem is kami ni Dad walang flu vaccine. Ayan, buti si Dad, hindi never pa siya nagkasakit simula na dumating kami dito. Ako ilang beses na. Hindi ko alam kung nahawa ko sa mga estudyante or what. Kasi guys, yung mga bata, hindi mo maiwasang naakap sa'yo, mababahingan ka, maubuhang ka, ganyan. Kaya, hindi na rin ako nagtataka. Although, may inom naman din kami ng sorry, edit ko na lang yan. Although, umiinom naman din kami ng vitamins, ganyan. Pero wala. Kaya, hindi ako pumasok ngayon. Baka may ka lang maghapon and ala din si Dad. Maaga siya umalis. Grabe guys yung sipong ko. Sobrang lamig. Na, alam nyo guys, winter dito. Winter. In a way na, hindi naman nag-snow dito. Pero guys, ang lamig. Para sa akin na lamigin. Malamig na to guys. Parang bagyo. Ganun. Lalo na kapag magkagabi na hapon ay sobrang lamig na. Minsan nga guys, alam nyo, pag uuwi kami sa hapon, at 3 ganun, malamig na. Tsaka alam nyo, pagka, minsan nagkaklase kami, hindi kami nag-aircon kasi guys, ang lamig. Kasi naka-fan lang kami sa classroom. Ang lamig-lamig sa school. Tapos yung mga bata, naka-jumper na. Jumper. Ayun, hindi ako Tsaka ang sakit parang may nakabara sa laig ko na hindi ko maintindihan. Ayun. Kahapon, nung medyo bandang tanghali pa hapon, ganyan. So, iniihit na ako ng ubo. Kaya, lumalayo ako sa mga bata na hindi na ako masyado naglalapit. Although, syempre, tapit sila ng tapit. Kaya, every time na masasalita ako, tapos parang iihitin ako ng ubo. Ayan. Ngayon, umiinom ako ng kape. Kaya parang medyo nakokontrol yung ubo ko. Ngayon ako nagka-ubo na ganito, yung dry siya. Tapos inom na tayo ng Solmux. Alam niyo guys, ito galing pa itong Pinas. Tapos yung mga gamot dito na pero pagka bibili ko. Kasi dapat kailan ba yung Monday, nakalkal ko may gamot kaming dalang natitira pa. So yun na lang muna ininom ko. Pag naubos to, tsaka na lang bibili ng gamot yung nandito na. So, kailangan natin
breakfast para. Kasi guys, alam nyo, okay lang sana pumasok. Ang problema kasi may kaharap akong bata. Ubo ko ng ubo. Okay, hi everyone. So, hindi na tayo naka-vlog for the whole day kasi guys, masama yung pakiramdam ko. So, ito yung dineliver dito guys na grocery. So, free delivery sila for today. So, meron tayong kitchen, paper towel na ginagamit namin sa kitchen. Tissue kasi may sipon kami guys. Tapos, ito sobrang sale niyang tissue para sa CR. Hawak ko to eh. Itong tortilla wraps. Yan, baba natin to dito, guys. Tapos, meron tayong, ang liit lang pala nito, itong buns. Magagawa tayo ng burger. Tapos, meron tayong bigas. Sale din yan. Lahat na nandito, guys, mostly ay sale. Strawberry, dalawa, guys. Tapos, meron tayong mga panglinis. Ito sa hand wash. Meron tayong pang-urong para sa dandruff. And another para sa dandruff. Tapos, meron tayong wipes, disinfecting wipes. Meron tayong milk, juice. Tapos, ito guys, yung gulay. Tapos, ito baking soda guys. Tapos, meron tayong second cream. Ito yung parang all-purpose cream nila dito guys. Tsaka itong condensed milk. Yung may cup yung kinuha ko para konti lang naman di kasi kami gumamit dito lang. May luluto ako na gagamitan yan. Tapos, sesame seeds, kamatis, cheese, tapos tofu. Swerte tayo, nakakuha tayong 2 tofu, guys. Beef, tapos beef para sa burger. Malaki pa yung beef para sa tinapay. Tapos, ito meron tayong lettuce. Tapos, meron tayong waffle. Hindi ito yung kinuha ko, pero hindi na available yung isa. So, ito yung pinalit nila. Although, matamis to, guys, ng konti. And then, croissant is live. And then, egg. So, basically, ang lahat na to, $150 siya guys, yung ganitong grocery, guys. So, mostly, yung mga binili ko na yan. Wala na kami yan, guys. Yeah. So, basically, ito yung grocery na nagkakahalaga ng 150 Australian dollars. Guys, nakalimutan ko, meron pa pala rito sa isang. Ito, guys, merong prawns na large. Sale din yan, guys. Ito. Fish. This is, ano ba to? Basa fish. Tapos meron tayong rice. Okay, hi everyone. So, meron tayong dumating na package. Guys, this is from Amazon. Takpan lang natin, guys. Ayun siya, oh. Amazon. Bala kayo. Baliktad. Ayan. Amazon siya, guys. So, nakapangalan siya sa akin. At ala naman ako in-order sa Amazon, guys. So, I think ito yung brand na nag-email sa akin na magpapadala daw sila ng products and they want me to try it. Grabe, girl. Bigati na si Ante. Feeling. Oh, yeah. Guys, eto siya, guys. Dali, puno kasi itong table, guys, ni Dad. So, medyo, alam niyo yung masama pa rin pakiramdam ko, guys. Pero, dahil kami lang dito, hindi tayo pwede magganda-gandahan na hihigala. Charot. Pero, nagpahinga naman ako, guys. So, ito, guys, yung laman ng package. So, isa lang siya, guys. Oh, this is the Lepic. If you can see it. Ayan, there you go. Ang ganda, guys, ang packaging niya. Oh, this is, tama ako, guys. This is the glass skin. It's a 14 days. Miracle Retinol Night Cream. Meron siyang retinol collagen, hyaluronic acid, at marami pang iba. This is an overnight skin hydration radiance balance. So, tingnan natin siya. Meron siyang, alam niyo, guys, nakakatuwa. Nag-message sila sa akin. Okay, direction. Apply an appropriate amount. Final step of your nighttime skincare routine. So, yes, pang gabi siya, mga ate ko. Ayan. This is Lepic. And meron siyang Korean dito, guys. Kasi this is made in Korea. So, open natin siya. Nakasealed pa siya nito.
Alam nyo guys, ito yung first brand na nag-collab sa akin dito sa Australia. Nakakatuwa kasi ang daming nag-email sa akin sa Philippines. Pero, paano gagawin ko guys? Andito na ako sa Australia. So, yung mga collaboration natin sa Philippines, medyo sayang. But anyway, tingnan nyo guys. Meron pa rin nagpapadala sa atin naman dito sa Australia. Alam nyo ba guys, meron pang isang nag-email sa akin. And tinitingnan ko pa kung carry guys ng ating kakayanan. Kasi medyo bigating brand yun guys. Kaya let us see. And ito guys yung product. Once you open, retinol tip, Lepix Pure. Ito guys, babasahin ko lang nandito sa taas. Lepix Pure Retinol may turn yellow when exposed to air. This is natural change and does not affect its safety or effectiveness. Ang taray. Ay, ang ganda guys. Tingnan nyo naman. Alam nyo ba guys, ilang grams to? Ang laki niya. This is 50 ml and retinol siya guys. Napakaganda. Tapos, para pasalamin yung top. Ganyan. Girl, pwede ka magsalamin kapag nag-a-apply ka. Pwede mo siyang gamitin. Ito guys. And then, open natin siya. Merong, syempre, may scoop for hygienic purposes. Tapos, once you open, tingnan nyo guys. Oo. Ito yung color niya. Ang bango niya, in fairness ha. Ang bango guys. So, balik natin siya. Because we're gonna make a video about this. Iko-close natin siya guys ng maayos. I just wanted to show you guys kung ano yung laman ng Depict. And, isushoot ko siya and gagamitin ko siya for 14 days. Para mabigyan ko ng hustisya yung ganda ng product. Kasi guys, alam nyo, as a consumer, again, Lepic guys, try natin si Lepic. And alam nyo guys, sa mga pagre-review ng mga products, ganyan, usually, talagang tinatagalan ko siya bago ko siya i-post. Kasi, yun yung way na makikita mo na effective yung mga products na ginagamit mo guys. Lalo na kung skincare yung nire-review mo, ganyan. Kasi hindi naman isang pahit. Parang magic. Ayan. So, hindi siya ganun guys. So, usually, lalo na iba, na minsan 2 to 3 days, 4 days, 5 days, minsan 1 week. Ganyan, doon mo makikita yung talagang yung pinaka-effect niya sa skin mo, guys. Ganun. So, itong Lepic, this is a 14-day Miracle Retinol Night Cream. This is glass skin. Ayan siya, guys. So, siguro, para mabigyan ko siya ng hustisya, ito lang yung gagamitin ko for the whole 14 days sa nighttime routine ko. Ito lang. Para mabigyan natin siya ng hustisya. Kasi ayoko siya isabay sa ibang product, sa toner, sa moisturizer, or what. Ito lang yung gagamitin ko. Siguro maghanap ako ng mild moisturizer na ito-turn na natin dito. Because I know that retinol night cream na dapat ay may moisturizer na kasama. Yan. Para balance. Eka nga, diba? So, yun guys. Whole day, nandito lang kami kayo sa bahay ni Loris. And si Dad ay nag-part-time siya guys. So, nasa malayong lugar si Daddy. So, anong oras na? It's already 9 p.m. and hindi pa siya umuwi. And I think parang pauwi na daw sila. And ang layo ng pinuntahan nila guys, no? So, ang ganda kasi dito guys sa Australia ay pagka part-timer ka, basta yung pagka nag-work ka guys, ang ano mo ay per hour. Ganun guys. So, kanina pinakita ko sa inyo yung mga nabili namin na-order ko online sa grocery. And, nalagay ko na siya dun sa sa niluto kong may sabaw. Kasi kanina guys, walang sabaw. Yung tinalbog ko lang yung gulay para may sabaw guys. Kasi ala na kaming stock ng gulay. So, dapat kasi kung maagang makakauwi si Dad, di ko alam nang abutin siya ng ganitong gabi. Siya ibibili ng gulay para dun sa soup. But anyway, free naman yung delivery fee natin for the grocery and all. Tapos malaka-discount din naman tayo. So, okay na din. Sulit na din guys. And, I'll be trying guys na mag-video everyday ng life namin dito sa Australia para meron tayong documentation everyday. So, ngayon ay Saturday night na and
ala tayo masyadong ano ngayon kasi nga may sakit si Inday. Pero syempre ang dami ko pa din ginawa dito sa bahay. At tayo ay, 3 lang naman tayo dito sa bahay. Pero alam mo yun, syempre ayaw mo nung medyo maanong bahay. Maliit na nga lang yung ano namin. Sakto lang sa amin guys yung lugar. And alam niyo yun, talagang ang dali na i-maintain itong apartment na nakuha namin, itong unit na nakuha namin guys. Tsaka alam nyo guys, nga pala sabihin ko sa inyo, di ba umabsent ako. Dito guys, kapag ka-absent kayo as a teacher, ano ko naman to, ang tawag dito, experience ko to guys. So, share ko lang din naman sa inyo. So, halimbawa guys, di ba pag pumapasok na kayo, meron kayo na-accumulate na mga hours of sick leave, ganyan. So, makikita nyo yun guys sa payslip nyo. Ngayon, pwede nyo siyang gamitin kapag nagkasakit kayo. So, yun yung sick leave. Ngayon guys, pag di ba iba kasi yung culture natin sa Philippines when it comes to sick leave kapag may sakit ka, ganyan. Yun totoo ha guys. Parang ang bigat umabsent kapag sa Philippines. Parang ang bigat. Yung tipong may sakit ka na pero yung pag-absent mo, nakadagdag pa. Alam mo yun, yung parang ang hirap umabsent. Ako yan, ganun ako guys. Ewan ko lang guys sa inyo. Alam niyo yan, yung mga teachers sa Philippines. Ako guys, yun yung experience ko. Parang ang hirap umabsent, lalo na kapag nagsunod-sunod yung absent mo. Anong gagawin mo? Halimbawa, may sakit ka nga ganyan. So guys, ako, di ba pag nagkasakit ako? So ngayon guys, kapag nagkasakit ka dito sa Australia as a teacher, mag-email ka guys sa principal mo tsaka sa admin sa office para ma-inform sila na may sakit ka at hindi ka papasok that day para tatawag sila ng relief teacher na hahalin, magsasub sa iyo for that day, ganun. So, kapag ka email ka sa kanila, hindi ka papasok, tapos na yun guys, ala ng tanong-tanong, wala na, hindi ka nila email the whole day, wala. Tapos one time, nung umabsent ako nung Monday guys, hindi alam nung isang ko-teacher ko na absent ako, ganyan, ng colleague ko guys. Tapos, nung nakita niya sa site namin sa school na absent ako, sorry siya na sorry. So, no, it's okay. Sabi ko, parang okay lang yan, ganyan, ganyan. As in, tapos bilang kinat niya na usapan namin, ala na, hindi niya na ako guys in-email. Sorry siya na sorry guys. Ganun guys, dito wala silang kapag ka umabsent ka. Basta magsasabi ka na absent ka, na syempre dapat ahead of time maaga ganun para hindi sila ma-rush. Para maghanap ng sub para sa class mo, ganun guys. And then, pagbalik mo, alam nyo guys, meron pa kasi share guys, yung isang estudyante ko last time, meron siya mga kapatid. So, di ba guys, ang daming estudyante sa school. So, sobrang daming bata. Ang galing kasi guys, alam nyo yung mga admin, alam nila na yung mga batang may sakit, kabisado nila yung mga umabsent. Ang galing guys, ang dami ng buong school. Tapos sabihin ganun doon sa estudyante ko kasi pag uwian guys, ang uwian guys, mga bata dito, 3 o'clock. Dito guys, sa school namin, dito sa Queensland, sa area namin, 3 o'clock. Pag 3 o'clock, hindi mo pa ang bilis guys, matatawa kayo mga ko-teacher ko, 3 o'clock, ala na. Ako na lang naiiwan. Ngayon guys, halimbawa yung bata hindi pa nasundo, 3:10, dadalin mo na siya sa office. Or dun sa mga teacher aide na kasama ng mga bata sa waiting area ng mga hindi pa nasusundo din. Ngayon, pag pumitik na guys ng 3:30 at may mga bata pa sa area na yon, sa waiting area, kasama yung mga teacher aide guys, dadali na sila lahat sa office. Ngayon, pag din nila sila lahat sa office, tatawagan na yung magulang nila guys. Unlike guys sa atin sa Philippines. Ako guys, gawain ko yan na talaga hanggang alas 6, alas 7, hindi ko iwan yung bata hanggat hindi nasusundo ng magulang. Hindi ko siya iwan sa guard. Parang ginawa ko yung one time sa tagal ko nagtuturo. Isang beses ko lang siya ginawa na iniwan ko yung bata sa guard kasi may emergency ako that time. Yun. Pero guys, as in, simula na nagturo ako noong 2014, hindi ako umaalis ng may bata pa. Kung ano oras siya sunduin na magulang niya, hintayin ko yung magulang na sunduin yung bata. Ganun. Pero dito guys, iba na yung hahawak ng bata once matapos na yung class mo. Pagtapos ng 3:10 or 3 o'clock, ala na guys. Bahala na yung admin sa mga bata kung may hindi pa nasusundo. So, ganun guys. And I'll be sharing with you yung mga ganung mga chika-chika na way dito sa school, sa work as a teacher. And ayun guys, so kung meron kayong mga gustong video or mga questions or mga
pwedeng, ang tawag dito, alam mo yung sabaw, para akong sabaw na sabaw. Yung mga naisip nyo na pwede namin gawing video para, alam nyo, just to inform everyone. So, i-comment nyo lang, guys. So, may mga nababasa ako dito na gawa daw ako ng video ng ganito, ng ganyan. So, nililista natin yan at gagawan talaga natin ng video yan. Hinahanapan ko lang siya ng time sa schedule natin kasi, guys, full-time po tayong teacher. Kaya, yung schedule natin, kailangan, syempre, inaayos natin yan. So, kasi yung mga ganong video kailangan paglalaan ng panahon, especially yung pag-shoot ng video, yung mga sasabihin, yung pag-i-edit, ayan, it takes so much time. Kaya, guys, bear with me. And, yun, guys, medyo pamacho na yung boses natin, ano? And anong oras na? And anyway, guys, I think ikakat ko na yung video na to for this whole day, Friday. And siguro start natin yung day 1 ng everyday videos natin na tomorrow. Yeah, let me see kung carry bells yan. Yup, and paglalaanan din natin ng videos yung mga ibang questions na nasa comment section natin guys sa mga videos natin. Lahat yan guys, nababasa ko lahat yan. Nakalista. Lahat guys. And again, sabi ko nga sa inyo, siguro this week, yung video na yun na everyday vlog natin. Pero bear with me kasi pagka everyday vlog, hindi ko siya masyadong mapapromise ma-edit siya ganyan. But anyway, parang napansin ko kasi sa dalawang video na pinost ko, parang mas gusto nyo inasasalita, ganyan. And yung nagkikwento or may story, ganyan. So, yun yung gagawin natin for the past few vlogs. And I'll be shooting videos tomorrow. Yung mga, natin, yung mga gastos natin dito sa Australia, yung cost of living, kasi yan yung pinaka hinahanap ng karamihan sa akin, nag-PPM din, ganyan, tsaka yung may ng pagtuturo, paano sa education, ganyan. So, yan ang isusunod natin. So, papahinga muna tayo, tayo ay hindi si Darna. Ayan na, inihit na ako. Okay, anyway guys, that's it, and see you in my next video. Bye!